Ang pagpaslang ni Cassiopeia kay Mitena tahimik ang kalangitan ng Devas. Ang banal na lupain ng mga batala, ngunit sa katahimikang iyon ay may namuong galit, lungkot at pagkabigo. Sa gitna ng mga ulap na kumikislap sa liwanag ng mga bituin, nakatayo si Batalang Cassiopeia, ang tagapangalaga ng pag-asa at muling pagsilang. Ang kanyang mga mata, na minsang nagliliwanag ng awa, ngayoy puno ng puot na pilit kinukubli ng dignidad ng isang bataluman. Sa ibaba, sa mundong matagal na niyang iniwan, sa Encantadia, isang pamilyar na diwata ang muling gumagalaw. Isang diwatang minsan niyang iniligtas. Isang diwatang minsan niyang inalay ang sariling buhay upang mabigyan ng panibagong pag-asa. Si Mitena. Muling naganap ang hindi dapat mangyari. Muling yumakap si Mitena sa kasamaan. Naramdaman iyon ni Cassiopeia sa mismong hibla ng kanyang pagkabatahala. Ang bigat ng pagtataksil ay tila sibat na tumusok sa kanyang dibdib. Hindi siya nag-atubili. Bumaba siya mula sa Devas, hindi bilang isang mapagkalingang bathala, kundi bilang isang hukom. Ang muling pagtatagpo, sa gitna ng lupang winasak ng digmaan, sa ilalim ng kalangitang dinidilim ng masamang mahika, nagkaharap ang magkapatid. Si Mitena, nakatayo sa pagitan ng mga sirang haligi. Ang kanyang anyo'y mas matalim, mas malamig. Parang tuluyang nilamon ng dilim ang dating liwanag sa kanyang mga mata. Bumagsak ang liwanag mula sa langit. Isang hakbang. Dalawa. Lumapag si Cassiopeia sa harap niya, ang lupa'y umuga sa bigat ng banal na presensya. Sinayang mo ang lahat, Mitena. Mabigat ang tinig ni Cassiopeia. Hindi galit, kundi sugatang pag-ibig. Inalay ko ang aking buhay upang mabuhay ka. Tinanggihan ko ang sarili kong pagkabathala ng mga diwata para bigyan ka ng pagkakataong magbago. May pag-asa ka pa noon, ngunit pinili mong tapakan ang lahat ng iyon. Ngumiti si Mitena, isang ngiting walang init. Pag-asa? Tugon niya. Walang pag-asa sa mundong ito para sa akin. Lumapit siya ng isang hakbang. Si Hagorn lang ang tumanggap sa akin. Nang ako'y wasak, itinakwil, at kinamuhian, siya lamang ang nag-alok ng lakas, ng layunin. Tumingin siya ng diretso kay Cassiopeia. Kung iyan ang pasya mo, kapatid, bawiin mo ang basbas mo. Bumaba ang espada ni Cassiopeia mula sa liwanag. Isang sandata na minsan ay hindi niya kailanman ginamit laban sa dugo niya. Kung iyon ang kailangan upang mailigtas ang Encantadia, sagot niya, gagawin ko. Espada laban sa espada. Nagbanggaan ang kanilang mga sandata. Liwanag laban sa dilim. Awa laban sa puot. Nakaraan laban sa hinaharap. Sa bawat hampas ng espada, bumubukas ang lupa. Sa bawat salpukan ng kanilang kapangyarihan, tila umiiyak ang mundo. Ang hangin ay humahagibis, ang langit ay tila nagkakalas. Si Mitena ay marahas, walang pag-aatubili. Bawat galaw ay puno ng galit na inipon sa mahabang panahon. Ngunit si Cassiopeia ay kalmado. Mabigat ang bawat atake. Parang bawat hampas ay isang panalangin at isang paalam. Unti-unting napagod si Mitena. Isang maling hakbang. Isang sandaling kahinaan. Bumagsak siya sa lupa. Nakatayo si Cassiopeia sa ibabaw niya, nanginginig ang kamay na humahawak sa espada. Sa loob ng isang iglap, bumalik sa kanya ang alaala, ang araw na isinakripisyo niya ang sariling buhay para kay Mitena. Ang panahong naniwala siyang kaya pa itong iligtas. Patawad! Bulong niya. Itinulos niya ang espada. Pasensya ka na, aking kapatid. Kailangan ko itong gawin. Bago pa mahuli ang lahat, hindi ko na maaring hayaan kang maghasik muli ng lagim. Tumigil ang hininga ni Mitena. Tahimik ang mundo. Ang balaak. Ang kaluluwa ni Mitena ay hindi nagtungo sa liwanag. Ito'y bumagsak sa balaak, isang kahariang lampas sa kamatayan, kung saan ang mga galit at hinanakit ay nagiging anyo, at ang mga sigaw ng mga nalimot ay hindi kailanman humihina. Doon, nagising ang kanyang kaluluwa. Walang katawan, walang lakas, tanging galit ang natira. At may isang nakaramdam nito, si Hagorn.
Sa sandaling nalaman niya ang nangyari, hindi siya nagatubili. Tumungo siya sa balaak, nilabag ang mga hangganan ng buhay at kamatayan. Sa gitna ng walang hanggang dilim, itinaas niya ang kanyang tinig. Bathalang Gargan, umalingaw-ngaw ang sigaw sa buong kaharian. Bigyan mo ng katawan at buhay si Mitena. Ang pagdating ng kadiliman. Mula sa mundo ng mga tao, may isang nilalang na ngumiti. Narinig ni Gargan ang panawagan. Bumuka ang lupa sa balaak. Umangat ang itim na liwanag. Lumitaw si Gargan. Hawak ang brilyanteng itim, ang pinagmulan ng pagkawasak. Isang kaluluwang puno ng galit, bulong niya. Isang handog na karapat-dapat. Sa isang kisapmata, ibinuhos niya ang kapangyarihan ng brilyante. Nabuo muli ang katawan ni Mitena, ngunit hindi na tulad ng dati. Ang kanyang mga matay nagliliyab sa itim na apoy. Huminga siya, buhay. At sa sandaling iyon, isang binhinang puot ang itinanim sa kanyang puso, hindi lamang laban kay Cassiopeia, kundi sa buong Encantadia. Lumuhod siya sa harap ni Gargan. Panginoon, bigyan mo ako ng kapangyarihan. Ibalik mo sa akin ang aking setro. At muli kong wawasakin ang Encantadia. Tumawa si Gargan. Mabagal, malalim. Pumunta ka sa mini-ave, utos niya. Nandoon ang nawasak mong setro. Kunin mo ang kapangyarihang handog ko. At kapag nasa pinakatuktok ka na ng nagyayelong bundok, ibuka mo ang iyong kamay. Hilingin mo at doon muling mabubuo ang iyong setro. Ang niyayelong bundok nilakad ni Mitena ang landas ng kadiliman. Hanggang sa marating niya ang tuktok ng nagyayelong bundok, kung saan ang hangin ay parang kutsilyong humihiwa sa balat at ang langit ay kulay abo. Ibinuka niya ang kanyang kamay. Mula sa nyebe, may gumalaw. Unti-unting umangat ang mga piraso. Yelo, itim na liwanag, sirang alaala. Nag-uugnay, nagiging hugis, isang setro. Ngunit bago pa ito tuluyang mabuo, biglang naglaho ang lahat. Ang tunay na katotohanan na pabalikwas si Mitena. Pawisan. Humahabol ang hininga. Nasa loob siya ng isang malamlam na silid. Walang niyebe, walang bundok. Ang setro ay wala sa kanyang kamay. Isang panaginip. Ngunit sa katahimikan ng silid, may isang bulong na umalingaw-ngaw. Hindi pa tapos ang lahat. At sa malayo, sa kailaliman ng kadiliman, may isang bathalang nakangiti. Sapagkat ang panaginip ay hindi babala, kundi paunang tanim ng kapalaran.